Good day everyone, God is good all the time God is good. Guys, this is Winfred Vipos Pus, ang lagi nagsasabing anumang hirap ang pagdaanan natin dito sa mundo, mananatiling mabuti ang Diyos. Guys, quick review lang, ikutan natin tong Xforce GLX Automatic. Actually guys, ito yung variant na bago ngayon. Kasi dati, ang Xforce GLS lang sa GT. Pero guys, ikutan natin kung ano yung camera kasi si Ate God yung naghahawak niyan. Yan. Thank you so much ha. Salamat. Yan, Ate God, thank you so much. Yan guys, ikutan natin tong Xforce GLX Automatic. Siyempre guys, simulan natin sa kanyang kulay. Yan. Guys, ito yung bagong kulay namin. Actually, hindi naman siya ito yung actually bagong variant and then bagong kulay. Yan. Red metallic ang tawag sa ganyang kulay. Dati kasi yun nga, ang variant lang namin is GLS saka GT lang. Ayan guys. Guys siyempre, pagka Mitsubishi, lahat yan guys yung new aerodynamic shield design, yan. Tapos pagdating sa kanyang front grille design guys yung honeycomb na yan yung pinaka ano rito yung sa front bumper niya, yan yung pinaka, alam mo yung pinaka magandang tignan, yung pinaka maangas. Yan, napaka tawag dito, napaka futuristic yung design, tapos napaka top. Yung parang yung lalaki. Guys, kung mapapansin niyo yung malalaking butas niyan guys, nakakatulong yan sa air intake. Just in case na mahaba yung biyahe natin, siyempre yung pasok at labas ng hangin. Mas maganda kasi kapag yung init ng makina, may hangin na pumapasok. Yan guys, nape-prevent nun yung yung overheat ng unit. Yan guys, napakaganda na guys, GLX lang to pero sulit na. Tapos, yan guys, siyempre, pagka lahat ng Mitsubishi ngayon, lahat ng nilalabas namin, yung icon ng T-shape headlight saka T-shape taillight. Yan guys. Pero guys, yan. Equip siya ng positioning light. Yan guys. Positioning light na LED, tapos LED projector headlight, and then LED turning signal light yan. Wala siyang fog lights guys. Kasi nga, base model lang to. Yung ano lang to, yung entry level lang. Pero guys, pwede na yan. Yan. Dito naman tayo sa kanyang side profile. And guys, tignan nyo. Diba? Yung pogi na. Guys, naka-ano na rin to, naka-body cladding. Yan. Yung tinatawag natin na fender flare or yan, mudguard. Guys, actually guys, ayan bukod sa sporty look yan, nakakatulong din yan guys kapag kayo madadaanan mo na mga debris na mga patong tumatalsik. Yan guys, kasi hindi tatama sa mismo katawan nung sa unit natin. Kasi nga, dyan mismo tatama sa kanyang body cladding yan. Tapos guys ang sukat ng kanyang gulong, syempre, guys, si GLX, 17 inches lang yung kanyang mags. Yan. Tapos, hindi siya two-tone alloy wheels. Ano lang siya guys, yan. Matte gray lang yung kanyang sukat ng kanyang mags. Pero guys ventilated disc brake na yung harap, pati sa likod, naka-ventilated disc brake na rin yan. Ang sukat ng gulong guys, 205 by 60 R17 yan guys. Guys siyempre, equipped to ng anti-lock braking system, equipped din to ng electronic brake push distribution, equipped din to ng active stability and traction control, equipped din to ng hill start assist control. Yan guys marami rin itong safety features. Tapos guys, ito, sa kanyang side, sa kanyang turning signal light, naka-LED na rin yan. Yan guys, naka-LED na rin yan. Tingnan mo. Tapos guys sa kanya naman suspension guys, naka-Mac torsion strut, coil spring with stabilizer bar sa harap. Tapos dito sa likod, naka-torsion beam yan. Guys Tapos syempre, taillight, yan. Dito sa tailgate. Yan guys Guys, built-in spoiler to. Yan. Built-in spoiler yan, o tinatawag. Tapos meron siyang LED, third brake light o high mount stop lamp. Tapos syempre, T-shape tail light, naka-LED na yan. Tapos meron siyang reverse camera. Ayan, may reverse camera. Tapos meron yung sensor guys. Ayan, meron yung sensor dyan sa likuran. Ayan, ganda no? Pasukin natin guys para papakita ko sa inyo kung ano meron dito sa loob ni Destinator GLX. Ayan. Guys ang kagandahan dito, ito guys, unique selling to for me. Meron siyang aircon vent, ayan no, dito sa tuhod. Kasi guys, ako, guys, bilang sa mga driver, guys, ang laki presko niyan kapag nahanginan yung tuhod mo, yung paa mo. Kasi pag mainit, sobra. Guys, nakakaginhawa yun. Kaya minsan, alam mo yun, sobrang ano yan.
Sobrang galing, sobrang ganda. Yan guys, ikutan natin dito sa loob Guys, sa kanyang monitor yan guys, 8 inches lang siya. Pero kahit na, kasi guys, ano na yan, naka smartphone link display audio, naka Apple CarPlay na yan, and then Android Auto. Tapos, single zone auto climate control siya. Yan guys single zone lang siya. Tapos syempre, equip siya yan, meron din charging port Yan, type A, type C. Tapos, equip siya ng push start engine. Tapos, syempre, equip siya guys, wala siyang drive mode. Yun, wala siyang drive mode. Tapos, equip din siya ng electronic park and brake with brake auto hold. Tapos, meron siyang overdrive. Yan guys, overdrive button. Tapos, steering wheel niya guys, hindi siya leather up urethane lang to. 3-spoke naman. Dito sa kaliwa yung audio control. Tapos, syempre, dito rin yung control ng MID. Yung multi-information display or tinatawag natin na meter cluster. Guys ano yan? Digital and analog combination yan. Tapos dito sa kanan, guys, wala siyang cruise control. Pero, meron din naman siyang voice command, answering call, and then down. Guys, tilt and telescopic adjustment to, guys, Tilt and telescopic adjustment. Yan. Atake natin, baba natin. Yan, forward, backward. Yan, guys, tilt and telescopic adjustment. Tapos dito sa kaliwa, guys, ito yung control nung ilaw. Ilaw yan. Tapos, siyempre, dito sa kaliwa, sa driver side, ang galing, guys, tignan nyo. Leather to, guys, leather. Tapos, ito plastic. Plastic na may design na kakaiba. Tapos, siyempre, meron silver accent dito sa kanyang controls. Tapos, lock. Ito yung central locking ng pintuan. Tapos, control nung window. Tapos, siyempre, ayun yung lock nung window. Yan, guys, Galing. Ganda. Tapos, dito, guys, yan. Siyempre, doom light. Ito, lalagyan na ng shades. Yan yung shade yan, guys. Tapos, ito, guys, tignan natin kung ano nito. Ano din, naka-plastic. Tignan natin buksan. Yan. Mirror and then LED light. Ayan. Sa kanyang passenger, ganun din, may mirror. And then, may LED. Guys, yung upuan, guys, yan, fabric siya. Fabric seat. Guys, sobrang nito, sobrang sulit na to. Magkano lang alam mo guys, kung sa mga gustong mag-subcompact, guys, pwede na to kasi 23,000 lang ang monthly to, guys. No? Kagandahan dito sa likod, guys, merong merong control ng aircon. Ayan yung aircon vent niya. Yan. May charging, charging port. Siyempre, seat belt. Maluwag to, guys, Sobrang luwag nito. Ayan, ganda, di ba? Luwag. Di ba ang ganda, guys? Tignan nga natin yun. Pakita ko yung loob, guys, Guys, di ba yan, di ba? Pakaluwag yan. Pakaluwag. Sobrang luwag yan, guys. Guys, sa monthly nito, 23,000 lang. Tapos, ang down payment nito, guys, 45,000 lang yung cash out natin. Guys, pagka sa akin kayo kumuha, guys, yung binibigay kong previous sa kliyente, syempre, bilang pasasalamat, nagbibigay ako ng Bosch Europa Horn sa kanyang busina. Guys, yung Bosch Europa Horn. Magkano rin yun? Tapos, syempre, yung dash camera with reverse camera, guys, yung nilalagay dyan mismo sa windshield, yung binibigay. Guys, yung binibigay ko, guys, hindi basta-basta yung guys, malinaw yung guys, yung dash camera with reverse camera. Tapos, syempre, nagbibigay din tayo ng rain visor. Ayan, guys, nagbibigay din tayo ng rain visor. Tapos, syempre, deep dish mating, kaso medyo basta, yun, nagbibigay tayo ng deep dish mating. Tapos, guys, meron kaming promo for this month, yung fuel subsidy. Kaso, guys, next month, parang 10,000 na lang. Ngayon kasi ang fuel subsidy namin is 40,000. Pero okay lang yun, guys, kasi sulit naman tong unit na to. Sobrang ganda. 23,000 monthly. Sa G4 GLS, guys, ang monthly is nasa 19,000, almost 20. Ito, guys, naka-subcompact ka na. Ayan, guys, di ba? Sobrang ganda. Guys, tapos ang engine yan, guys, same engine lang yan ni Expander.
1.5 liters, 4-cylinder inline, double overhead camshaft with the technology of Mybec. Yan guys, kapag ka naka-Mybec ka, syempre, more power, fuel efficiency, and then less emission. Di ba guys? Sobrang sobrang sulit niyan guys. Alam niyo naman sa expander, di ba? Kay expander, sobrang satisfied na tayo. Siyempre, ang horsepower niya is 105 by 105 at 6,000 RPM tapos ang kanyang maximum torque na 141 at 4,000 RPM. Guys, meron siyang curb weight na 1,215 ang kanyang curb weight. Tapos, siyempre, fuel tank capacity niya is 42. 42 liters ang kanyang fuel tank capacity. Tapos guys, ground clearance nito guys, 193. Grabe, taas pala ng ground clearance nito. 193 sa kanyang ground clearance. Actually guys, kasi yung ground clearance, hindi naman talaga sinusukat dito sa ilalim ng pintuan. Doon yan guys, sa ilalim ng takip ng engine, doon talaga sinusukat yung ground clearance. Yan. Ganun sila magsukat ng kanyang ground clearance. Pero alam niyo guys, no, itong red metallic na to, actually guys, sa G4 kasi mabenta na yung pula namin. Ayun guys, may pula sa labas na G4. Guys, sobrang itong red metallic na to. Sobrang nito sobrang, ewan ko ba, bakit alam niyo, mas gustong-gusto ng mga tao. Actually, hindi lang to guys. Pati yun guys, yung destinator na yun. Ayan, di ba, kulay pula rin. Di ba? Ayun si Ate Che, yan. Ate. Actually, duty kami nito sa iyo. Yun guys, di ba? Sobrang sobrang sulit nitong nitong X-Force na to guys. Guys, nandiyan yung contact name ko with my contact number guys. Just feel free to inquire. Once again, this is Winfred B. Puspus. Ang lagi nagkasabing, mang hirap ang pagdaanan natin dito sa mundo, mananatiling mabuti ang Diyos. Maraming salamat po. God bless everyone. Thank you so much guys. Salamat po.